Palapakan natin ho ang ating Panginoon. Lord, Abba, Abba, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kayo lamang ang itinataas namin sa lugar na ito. Walang iba. Hallelujah. Hallelujah. And to the power of Ruach Kodesh. And by the name of Yeshua HaMashiach. There is no other name given among name except the name of Yeshua. Hallelujah. And thank you, Lord, for this wonderful night that you've given upon us. Bless your word. Tagong Panginoon sa likuran ng iyong cross ng iyong lingkod. At magsalita po kayo sa pamagitan ng iyong mga salita. Dahil alam namin ang salita mo ang siyang maglilinis sa amin. Ang makapagbago sa amin. We cannot do it, Lord, by our own selves. It's only you. It's only you. Biniligay namin ang aming sarili sa iyo, Panginoong harapan ngayon. Wala po kaming magagawa po, Panginoon, kung wala po kayo sa aming buhay. And bless your word, Lord, tonight. In the mighty name of Yeshua HaMashiach. Everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pakibukas po natin ang salita ng Panginoon sa Jeremiah chapter 18. Jeremiah. Tayong lahat po ay tumayo. Tayong lahat po ay tumayo at basahin po natin. Ready? Go. The word which came to Jeremiah from the Lord saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Saith the Lord, Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. At what instant shall speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up and to pull down and to destroy it? If that nation against whom I have pronounced turn from their wicked evil, I will repent of the evil that I thought to do unto them. And at that one instant I shall speak concerning a nation, concerning a kingdom, to build and to plant it. If it do evil in my sight, that it obey not my voice, then I will repent of the good wherewith I said I would benefit them. Now therefore, go to speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, Behold, I frame evil against you, and devise devices against you. Return ye now every one from his evil way, and make your ways and your doings good. And they said, There is no hope, but we will walk after our own devices, and we will everyone do the imaginations of his evil heart. Bless the reading of his word. Tayong lahat po ay po. Hallelujah. Hallelujah. Ang libro pong ito ay sinulat po ito ni Jeremiah dahil po si Jeremiah po ay isang propeta ho ng Diyos at nabuhay noong huling
hugtoo ng ika-7 siglo at unang bahagi at ng ika-6 na siglo BC, sa loob po ng kanyang mahabang paglilingkod, binabalaan niya po yung bansang Israel dahil nagkasala po ang bansang Israel na anong kasalanan niya? Because of idolatry at dahil din sa iba pang mga kasalanan ng bansang Israel. And that's why nagkaroon ho ng babala ho ang Panginoon towards po sa buhay ng mga Israeli during the time. And God, in His Word, God is using many images. Alam niyo pa, ang Panginoon, pag siya ang nagdidil sa mga tao, para magsalita siya, God uses images. Like for example, to describe His relationship to His people. He speaks of the shepherd and sheep relationship, di ba? Para mas lalo nating maunawaan ang tungkol sa atin sa Panginoon, God speaks through that. So, shepherd at relasyon niya sa sheep. Okay? The husband and wife relationship. Di ba? Iniugnay na ng Panginoon ang pakikipagrelasyon niya sa iglesia sa naghahalimbawa sa mag-asawa. Okay? Di ba rin yung intimacy? Di ba? Ng Diyos at ng tao. Okay? At ng tatay at ng mga anak. Sino yung mga anak? Tayo. At ang tatay natin ay Abba, Father. Amen. And then all of these are wonderful. At ito po ay nagtiteach sa atin, nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang mga bagay para maintindihan natin ang ating sarili sa Panginoon. Right? Nakatulad nga na ng lesson po na ang sheep ay kung paano niyang pinoprotektahan ng shepherd ang sheep. Diba? Ganon din ang Panginoon kung paano tayo pinoprotektahan ng Panginoon dahil siya ang ating shepherd. Ano po? Amen. Ganon din po bilang asawang lalaki na kailangang mamahalin niya yung kanyang asawa dahil ganon tayo minahal ng ating Panginoon. That's why He gave His only begotten Son para iligtas niya tayo. Ano po? Ganon po tayo kundi unconditional love ng asawa. But sometimes nasisira nga yung image na hindi natin maintindihan. Like example, isang bata, tanungin mo siya, kung ano yung Panginoon sa langit, dahil hindi niya nakikita sa tatay niya, that's why hindi niya madidescribe yung tatay. That's right? Especially kung ang bata ay namuhay na sa mga pagpalo, so ang pagkaintindi niya sa Diyos is masungit. Ang pagkaintindi niya sa Diyos ay mahilig magparusa. Ano? So dahil nga po na ganun ang nakagisnan siya. Right? Amen? Pero hindi po, opposite po yung ating Ama sa Langit. Ano po? And then, ano po, now, ngayon po ay titingnan din naman natin, consider the subject from the potter's house. The potter and his mission. Nakita na, ang topic po natin ngayong gabi is about the lessons from the potter's house. Yung magpapalayok. Ano po ang lesson ngayon sa isang bahay na magpapalayok? Una po, makita natin na ang isang magpapalayok ay meron siyang misyon. Ano kaya ang misyon ng magpapalayok? Ang misyon ng magpapalayok ay isa lamang, singular purpose is, nag-isang layunan is, he plans to take clay and from that clay produce vessel. Ang plano niya is kukuha siya ng clay, ng lupa, at gagawin niya itong vessel. Sana yung ating vessel dito? Yan. Ay, hindi naman pala yan palayok. Ayun. Ay, hindi naman. Plastic yan eh. Ayun, ito. Ano? Okay. Kasi plastic na yan eh. Ito yung magpapalayok. Ito yung palayok pala. Okay. Ang gumagawa nito ay magpapalayok. Ito ay palayok. Made of clay. Okay? He wants to make vessels na makikinabang ang magpapalayok. Hindi pwedeng gagawa ka ng magpapalayok. Gawa ka ng palayok. Ang dami mo ng palayok na hindi ka makikinabang. Nakon? Diba? Mamaya na yan, Ter. Wag muna ngayon. Wag muna yan. Okay? So, makita po natin na ang gusto ng Panginoon, tayo rin po ay ginawa niya dahil may isa siyang layunin. Ang layunin niyan para mapakinabangan ka ng Diyos. Hello?
Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid.